morning po. Magandang umaga mga kakapihan. Nagkape na po ba ang lahat? Yes, ma'am. Isa na naman pong makabuluhan, balitaktakan sa gitna ng mga mainit na balita sa atin pong bansa. Ang ating mapapanood sa araw na to. Napansin nyo na itong umaga, papunta kayo dito sa live podcast natin. Walang kasasakyan-sasakyan. So, damang-dama na natin ang nangyayari sa atin. Apektado ang Pilipinas sa pangyayari, apektado ang buong mundo. At ito po ay maliitin at hindi pansinin, lalo na ng mga nasa kataas-taasang inaasahan ng sambayan ng Pilipino na lulutas at susuporta sa krisis na atin pong nadadama. Ang amid rising global tensions from the Middle East crisis, we turn to a seasoned voice in finance and governance. Alam niyo, napakapalad natin ngayong araw dahil pinagbigyan po niya tayo at talaga naman pong kahanga-hanga ang kanyang angking galing pagdating sa mga problema at sa pagbabalangkas at pagbabalanse, lalo na ang usaping ekonomiya. And of course, walang iba kundi si Ma'am Corazon Arguidote. Palakpakan naman natin ang ating pong guest panelists today. Together with our moderator, Attorney Yvette Contacto. Please. Morning. Morning. Of course, they are here to help us understand what this means for the Philippine economy. At alam nyo, si Ma'am Corazon Arguidote, P. Guidote, they used to call Ma'am Guidote a Cora Guidote. And I know that most of you is familiar po kay Ma'am kasi recently meron po siyang nagtitrending na interview dun po sa kabila pong channel. And si Ma'am Cora po is a Filipino economist, CPA, and business executive known for her work in corporate communications and economic commentary, including investor relations work at the Bangko Sentral ng Pilipinas. Tama ka, kaban ng bayan. Di ba? Natutunan ba yung kaban ng bayan? Anyway, moving forward, I'd like to give the floor to our moderator, Attorney Yvette Contacto. Okay, magandang umaga po sa ating mga vloggers, and mga nakikinig, nanonood ngayon dito sa Kapihan sa PDP. And to further highlight ang ating guest panelist and resource person, she has been very explicit and critical about corruption and its economic impact sa ating lipunan. Masasabi natin, characterize natin yung pakikipaglaban niya sa against corruption as a strongly negative and alarmist, lalong-lalo na po sa punto ng investor confidence and from a capitalist market perspective. At dahil itong usaping ito ay napaka-importante, lalong-lalo na sa nangyayaring krisis sa ating bansa, maganda pong malaman ninyo mismo sa isang eksperto sa ating ekonomiya ano ang kahihinatnan ng ating bansa sa gitna ng nangyayari sa buong mundo. Magandang umaga po sa inyong lahat at naway makatulong ang kapihan sa inyong dagdag na kaalaman ngayong araw. Yes, Ka Yvette, at bago natin pasimulan, pabayaan muna nating magpakilala ang ating napakagaling na guest panelist. Palakpakan naman po natin si Ma'am Cora Guidote. Good morning sa inyong lahat. I'm very happy to be here sa forum at sabi nga sa akin, hindi ko akalain na puro vloggers pala ang aking mga audience ngayon, and magandang pagkakataon nito na i-share ko sa inyo kung anong nalalaman ko tungkol sa ekonomiya at kung anong pwedeng mangyari pa sa ekonomiya. So, ang gagawin ko ngayon, actually, bago ako mag-present, sabihin ko muna kung anong naging experience ko sa trabaho ko. Kasi nag-umpisa ako 1987 pa. Okay?
Nung time na yon, actually hindi pala, 1989. Okay? Nung time na yon, kakaalis pa lang ni Marcos, ang presidente nun, si Cory Aquino. Nung time na yon, naging stockbroker ako at stockbroker sa international stockbroking firm. So, buhat noon hanggang 2018 nung magretiro ko, binibenta ko na ang Pilipinas. Pero nung nag-umpisa ako, talagang hirap na hirap ako ibenta ang Pilipinas kasi at that time, ang laki pa ng problema. Diba? So, kahit bago na yung presidente, yung problemang iniwan ng tatay ng presidente natin ngayon ay napakalaki. We went into an IMF program. Yung iba sa inyo, hindi pa pinapanganak nun siguro. Zero ang foreign reserves natin. Wala tayong dolyar nun. Kaya hindi tayo makapag-import. Yung mga mansanas at saka ubas na, tinitingnan na lang namin sa litrato eh. Kasi hindi kami makabili. Walang imported items at that time. So, nagkaroon ng austerity measures. Talagang naghirap ang mga Pilipino. Maraming nawalan ng trabaho. At ang perang kinikita ng gobyerno napupunta lang sa pagbayad ng utang. Okay? Inutang nung tatay nga ni BBM, no? So anyway, it took 20 years. Okay? 20 years bago tayo makalabas sa IMF program. Ganun katagal. At ang talagang nagtaguyod nun, ang tumulong talaga para makalabas tayo doon ay ang mga OFWs. Kasi para makalabas tayo sa IMF program, kailangan mabayaran natin yung foreign debt. Eh kung walang dolyar, di ba, walang pambayad. So yung mga OFWs, dumami yan, dumami yung ating foreign reserves. Kaya over time, nakapagbayad tayo ng utang sa labas sa mga banyagang bangko. So ngayon, itong ipapakita ko sa inyo mga slides, parang babalik na naman tayo sa ganun. Kaya, nung mag-retire ako, sabi ko, gusto ko na lang manahimik, no? Kaya lang dahil nga hindi lumalabas yung katotohanan, nung marinig ko si VP Sara na nagsabi na yung kanyang budget na 5 billion, naging 15 billion, pero yung 10 billion hindi hawak, sabi ko, matindi pala ngayon ang corruption. So, nag-umpisa na ako ulit, tignan yung mga economic numbers. Kasi dati hindi ko pinapansin eh. From 2018 up to 2023, the start of 2023, hindi ko pa masyadong alam ang mga nangyayari. Pero nung tinignan ko na yung mga numero, doon na ako nakumbinsi na kailangan nang magsalita. So 2023 pa lang, nagsasalita na ako. Pero sa Facebook lang. Hanggang later on, marami nang nakakapansin kasi naiintindihan na nila. So if you don't mind, magpapakita muna ako ng mga slides. So habang pinapakita ko, wag muna kayo magtanong. After nung presentation ko, tsaka tayo mag-Q&A. Para hindi masira yung trend of thought. Kasi pagko-connect ko yung mga yung mga numero. Kasi ang maganda dito, pag naintindihan nyo na kung ano yung ibig sabihin ng mga numero, kaya nyo nang ipagtanggol yung mga gusto nyong sabihin. Okay? So can we please show the slides? So I'll talk about the state of the Philippine economy. Okay? Doon tayo sa first slide. Kaya para makita nyo. So, meron tayong GDP at saka GNI. Yung GDP, yung Gross Domestic Product, ang ibig sabihin niya, pag ikaw ekonomista, sinusukat mo yung performance ng isang ekonomiya sa isang taon. Kung magkano ang nagagastos ng lahat ng sektor ng ekonomiya. Yun yung sa isang side. Sa kabilang side, kung magkano yung napoproduce o kaya napoprovide na services ng isang ekonomiya. Okay? So sa lahat ng bansa, ganito ang pag-measure nila. Kaya nako-compare natin yung economy ng iba't ibang bansa. No? So, na-develop yan over time. So, dun sa expenditure side, yun yung ginagastos. No? So, ano ba yung mga sektor dyan? Yung households. Tayo mga ordinaryong tao, magkano bang ginagastos natin kada taon? Kung magkano binibili natin, ganyan. Tapos yung investments, yun yung magkano yung pinapasok ng mga namumuhunan sa ekonomiya. Ikatlo, yung government spending, magkano ang ginagastos ng gobyerno kada taon para sa ekonomiya. At ang ikaapat, net exports, yun yung pag-aangkat
or yung pag-export natin, no? Products and services yan, walang manpower. Okay? So, yan ang GDP mo. Pag sinuma total mo yung GDP, sinuma total mo yung lahat na apat na yan ang gross domestic product. Ngayon, meron nakalagay dyan na net factor income, di ba? Yung net factor income, yan yung kinikita ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa labas, minus dun sa mga banyaga nagtatrabaho dito. Okay. Kaya net, plus minus. Pero mostly yung figure na yan, OFW remittances yan. Okay. So kung makikita ninyo, last year, ang household spending umakyat pa ng over 4%, di ba? Tapos yung investments bumagsak na by 2%. Okay? Ang government spending medyo mangat ng konti pero hindi nakataasan. Okay? Tapos sa exports minus imports, lagi tayong negative kasi net importer tayo. Mas marami tayong ini-import kesa sa ini-export na products. Okay? Diyan tayo mahina talaga sa pag-export ng mga produkto. Malakas tayo mag-export ng service which is manpower. Pero wala yan sa GDP. Nandun yan sa gross national income. Na hindi nila na dadagdag sa GDP. Pero lumalabas yung effect niyan sa household spending. Okay? Kasi yung mga OFWs na nagpapadala ng pera sa mga pamilya nila, doon pumupunta sa household spending eh. Kaya kung makikita nyo, ang pinakamataas na growth, household spending. At yun lamang ang nagpapataas sa GDP, sa ekonomiya, yun lang. Kung titingnan nyo, mahina talaga yung investments, government spending, at lalo na yung trade. Okay? So, kung tatanungin nyo, kung ano yung nagtataguyod sa ekonomiya, OFWs. Diba? I mean, yung domestic, okay rin, pero hindi niya kaya magpaangat ng economy. Kung wala yung OFW remittances na yan, bagsak na ang ekonomiya natin. Okay? Yan yung 2025. Okay? So, dun sa baba, makikita nyo agriculture, forestry, and fishing. Yan yung supply side. Kung ano yung binibili natin, no? Binibili tayo ng isda, ng bigas, ganyan. So kung titingnan nyo, yung agriculture, hindi rin masyadong tumataas. No? Ganun din yung industry. Lalo na yung industry, dati yan ang nagtataguyod ng economy. Lalo na yung manufacturing tsaka construction. Pero pag titingnan nyo, mababa na yung growth ng manufacturing, yung construction negative. Ang talagang pinakamalaking component ng supply side GDP natin ay ang services. Okay. So kumbaga, service-driven ang economy natin. Hindi siya industry-driven. Hindi kagaya ng Japan, ng US, and ganyan. Malaki ang industry components niyan. Tayo hindi, kasi hindi develop yung industrial sector natin. Lalo na yung agrikultura. Yung bigas natin, di ba, ay yung bigas na inaangkat natin sa Vietnam tsaka sa Thailand. Yung technology niyan, galing sa atin. Pero bakit silang nakikinabang? Kasi hindi pinapansin yung kailangan ng mga farmers. Kaya hanggang ngayon, tingnan nyo, ang contribution ng agriculture is only 7.9% sa GDP. Okay? Napakaliit ng contribution. Kawawa ang farmers natin. Okay? Punta tayo sa next slide. So dito, papakita ko lang yung fourth quarter growth, no? Yung pinakadulo. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung construction, minus 41%. Last year, fourth quarter. Normally, fourth quarter, di ba, pinaka-active yan eh. Kasi dyan maraming bonus ng mga tao, namimili talaga, pang regalo, whatever. Or yung ginagamit nila yung bonus para bumili ng kotse, ng mag-invest sa bahay. Pero tingnan nyo, construction was minus 49%. Tingnan nyo yung investments, minus 10%. Okay. So, ibig sabihin, yung mga investors, mahina ang kumpiyansa nila sa Pilipinas kasi ayaw nila mag-invest eh. Kaya yung full year growth natin ng 2025 was minus 2. Kumbaga, kung umakyat man nung first and second quarters, nabawi na yun. Umagsak talaga. Pero tingnan nyo yung previous years, yung naka-gray, yan yung lockdown eh.
kahit lockdown nun, yung economy natin, tumaas pa rin ng 5.7 at saka 7.6. So kasi, nung time na yun, marami pa nag-i-invest. Kaya tingnan nyo yung growth nun. Yung investments was 20% and 13%. So double digit pa. Pero nung nung kinalaunan, mag-umpisang 2023, bumaba na ng bumaba yung numero. Okay. Sino ba yung presidente ng 2023? Di ba? So, makikita nyo talaga yung demarcation, yung linya ng mga numbers, talagang buhat ng 2023, bumagsak talaga lahat ng mga numero. Okay? So, next slide. Ayan, mas kita dito. Kita nyo yung from 2023, talagang yung growth rate, pabagsak na talaga. So, syempre, nung lockdown, bumagsak talaga yung economy. Wala tayong magagawa. Walang nun eh. Kumbaga, frozen yung economy nun. So, okay lang yan. Pero nakita nyo, nakabangon din kagad, di ba? Nag 7.6% pa tayo noong 2022. Pero, sayang yung momentum, di ba? Kasi may momentum na biglang nag 5.8 noong 2023. So, dun ka magtataka na, bakit biglang bumagsak? Or bakit biglang nag-slow down yung growth? Kasi ang potential ng Philippines, kaya natin. Kaya nag-retire na akong 2018 eh. Sabi ko, okay na Pilipinas. Hindi ko na kailangan ibenta. So sabi ko, sige, pwede na ako mag-retire. Tapos yan, ganyan nakikita ko, nakakalungkot. Kasi kung ano yung pinaghirapan ko na ibenta ang Pilipinas sa mga banyaga para makapag-invest sila dito, nang hina. So, next slide. So, syempre, yung mga investors, titignan nila ang cost of doing business. Kung magkano yung kailangan nilang, kung ano yung gagastusin nila pag nandito sila. So, okay naman yung inflation last year, the past few years, medyo mababa. Pero pag nakita nyo yung inflation, yung pinaka-left side, no? Pataas na siya. Okay? Pataas na inflation. Di-discuss ko pa yan mamaya. Yung peso, kita nyo, pumalo na sa 60. Bababa pang value ng peso over time. And then, interest rates, double digit na naman. Okay? Next slide. So, ito yung sinasabi ko na dahil nga sa mataas ang gastusin dito ng mga kumpanya, hindi masyadong na-attract ng investors. Yung isang chart sa left side, yun yung net inflows. Pag sinabing inflows, yung perang nakapasok na from foreign investors. Okay, nakapasok na pera yan. Tumaas yan ng 21.8%. So last year, bumaba pa lang 21.8%. May nagpasok pa rin pero pagsak na compared to sa 2024. Okay. Pero itong nasa kanan, tingnan nyo, investment commitments pa lang yan kasi approved foreign investments pa lang yan noong 2025. Ibig sabihin, yung papasok na pera, babagsak ng 50%, malamang this year. Okay. So that's a leading indicator yan. So last year, 20%, baka this year bumagsak ng 50% yung inflows. Okay. So yan ang sinasabi ko na yung investment climate natin is very bad at the moment. Next slide. Last year, yung ating stock market was the worst performer in Asia. Okay. So pag tingnan mo ang South Korea, yung index nila umakyat ng 78%. Tayo bumagsak ng 7%. Okay. So yun yung chart. Nakita niyo yung volatility. Parang lagare, di ba? Ganyan. Malikot yung market kasi yung iba, maasa sila na, baka ito na yung pinakamababa, bibili sila. Hindi nila alam, may tawag dun sa finance parlance na bull trap. Kala nila magiging bullish yung market, pero trap pala yun kasi babagsak pa ulit. Next slide. So year to date, this year, tingnan nyo yung performance ng iba-ibang stock market sa US, Germany, ganyan. Kumbaga lahat ng markets ngayon bagsak. Okay? So kung tayo aasa na may mag-i-invest this year sa stock market natin, kalimutan na natin yun kasi syempre, bagsak din ang market nila eh. So bago sila mag-invest sa ibang bansa,
Doon muna sila sa kanila, sariling bayan nila. Okay? So you cannot expect our stock market na maka-attract ng foreign investors this year. Next slide. Pati yung yung tourist arrivals kasi major source of dollars din to di ba? So tignan nyo, Pilipinas, doon sa yung colored chart, 5.8 million. Baga if you compare it to other Asian countries, yung na-attract nilang mga turista, iba double digit tayo, 5.8 million. So, baga dati, mabot na tayo ng 8 Mabot na tayo ng 8 million. Pero dahil inaway natin ang China, okay, tsaka yung ibang bansa, hindi, kumbaga yung security, safety and security, hindi malakas dito ngayon. Kasi nga, tumaas ang crime rate dahil sa drugs, no? Ayan, na-affect ang ating tourism. Next slide. Ito yung sinasabi ko tungkol sa inflation, okay? Pag tinignan nyo yung inflation basket, itong basket na to, kumbaga lahat ng binibili natin sa pang-araw-araw, pumapasok sa basket na yan. Tapos tinitingnan nila kung gaano ang epekto niyan sa buong paggastos natin. Okay? So, kunwari, itong food and non-alcoholic beverages, 28.5% ng ginagastos natin dyan na pupunta. Okay? Susunod, housing, water, electricity, gas, and other fuels. 22%, yan ang sumunod na pinakamalaking component. Okay? Tandaan niyo yan kasi nandyan ang gas and other fuels. And then you have restaurants and accommodations. Okay? 15.3%. Transport, tandaan niyo rin ang transport. 12.8%. Personal care and miscellaneous items, 9.4%. Clothing and footwear, 5.9%. Okay? Next slide. Ito ngayon, ang maharap sa atin, di ba? Magkano ngayon ang presyo ng gasolina, diesel, at saka iba pang fuels, no? So, yan, galing sa DOE yan, Hindi yan pwedeng sabihin na, fake yan, ganyan. DOE na mismo. So, diesel, over 115 pesos na yata ngayon, di ba? Ang gasolina, or, more than 80 pesos, almost 90 na. So, yun ngayon ang mag-fuel, magpapatakbo ng inflation natin. Ano ba inflation? Inflation yung pagtaas ng presyo. So, kung 0 ang inflation, ibig sabihin hindi tumataas ang presyo. Kung 1% ang inflation, ibig sabihin tumaas ang presyo ng mga bilihin by 1%. Okay. So, last year, I think 2.4% tumaas. This year, pag tinignan mo yan, di ba? Almost 100% na inakyat ng fuel, di ba? Tapos nakita niyo yung inflation basket. Pinakamalaking component doon, fuel and transport. So, ibig sabihin, ang inflation natin, from something like single digit, pwede mag-double digit. Okay? Pwede siya mag-15 to 25%. Ang ating inflation. Tapos ang sweldo, di tumataas. So, may imbalance ka na doon. So, ang ibig sabihin niyan, yung purchasing power natin, bumababa. Okay, next slide. Ito yung inventory ng ating fuel, no? So, sabi ng DOE, we have 45 days. So from now until 45 days, anong month yun? End of April, di ba? Mga ganun, or early March. Hanggang ganun na lang yung ating fuel. So, ang supply of gasoline and diesel will be good until mid-May. Ang kerosene, okay ang kerosene hanggang July, no? Jet fuel hanggang end of April na lang. Fuel oil hanggang mid-May pa. Ang LPG hanggang April na lang, end of April. Mid-April pala, sorry. So, ganun kanipis yung reserves. Tsaka hindi yan government reserve, private sector reserve yan. Kasi wala tayong strategic oil supply. Next slide. Okay. So, ang prognosis ng mga analysts ngayon, tataas pa ang crudo. So, sa international market, ang crudo is already more than $150
or $115 per barrel. Kita niyo yung spike doon, no? So, na nag-umpisa yung gera sa Middle East, ganyan ang inakyat ng crudo. Ngayon, kailan matatapos yung gera? Hindi natin alam, di ba? Kailangan tayo magdasal na matapos na yan by mid-April or pwede ba at least end of April matapos na yan. Bakit? Next slide. Tingnan nyo, ang oil natin mostly galing sa Saudi Arabia, UAE, Iraq, at saka ko yung iba sa Colombia, Japan, Russia, Australia. Okay? So pero kung titingnan nyo, more than 50% of our oil supply comes from the Middle East. So kung hindi matapos ang gera doon, wala tayong masyadong makukuha gasolina or crudo. Okay. Yung gasolina natin, mostly galing sa Korea, China, kasi sila yung may refinery. Ang refining capacity ng Pilipinas very limited kasi ang Shell sinara na nila yung refinery nila. Petron na lang may natitirang refinery. Okay. So, we have to import refined fuel. Kaya yan, nag-import tayo from Korea, from China. So next slide, next slide. Ay, hindi pala. Okay, let's go back to previous slide. So yung South Korea, while we are importing refined oil, ang South Korea, bumibili rin sila ng crudo na rini-refine nila sa Middle East. Mostly sa Middle East. So talagang, any which way you look at it, dependent tayo sa Middle East oil. Okay? At least most of it. Next slide. Okay. So, tingnan nyo naman kung paano minamanage ang price ng gasolina dito. Bakit? Ang taas-taas ng Pilipinas. Di ba? So, so far, if you compare our diesel price with the rest of these other countries, tayo yung pinakamataas. It's already up by about 97% in diesel. Yung iba, below 50% ang inakyat. Okay. So you have to ask the government, bakit hindi nyo kayang ibabayan kagaya ng ibang gobyerno? Of course, ang Malaysia, Indonesia, nagpo-produce yan ng langis. Pero, other countries, hindi naman di ba? Pero bakit kaya nilang more or less makusyon yung impact ng oil price increase? Okay, next slide please. So, tingnan nyo, kaya nangihina ang piso. Yung ikalawa dyan, di ba? We import a lot of mineral fuels. Okay. So, it's one of our largest importations. So, kaya yung pag malaki yung import cost mo, tataas din yung paggamit mo ng dolyar. So, maski may pumapasok na remittances, okay, or export earnings, liliit yung import cover. Ang ibig sabihin ng import cover, yung kakayanan natin mag-import. Right now, or at least as of end of February, yung import cover natin is 7.8 months of imports. Okay? So in other words, yung total import cost mo per month, kaya natin bayaran for the next 7 to 8 months. Kaya lang kung tumataas ang presyo ng gasolina, syempre yung import cost mo tataas. Okay? Kaya lalaki yung demand mo for US dollars. Kaya nangihina yung piso. Kasi malakas ngayon ang demand for US dollars. Next. So, diniscuss ito yung oil crisis, no? So, anong magiging implication nito sa ekonomiya natin? Una-una yung safety and security ng ating OFWs. We owe them a lot. Balita ko yung iba sa inyo dito, naging OFWs dati. Taas nyo nga yung kamay. So, ramdam nyo, di ba, ano yung paghihirap doon at kung paano magpundar ng pera na hiwalay kayo sa pamilya niyo. So, yung security nila is one of my primary concerns. So, ngayon, parang walang plano yung gobyerno sa repatriation. Diba? Kaya, buti na lang, yung ibang bansa tumutulong.
Ganyan. So, kumbaga, sariling sikap. Nagpadala raw ng dalawang eroplano ang Pilipinas. Ilan ang kasya sa dalawang eroplano? Ilan ang OFW sa Middle East? Di ba? More than 1 million. Oh. So, kaya ba ng sabihin mo na kahit 1/10 of 1 million, which is 100,000. Kasya ba sa dalawang eroplano yun? Diba? So, walang forward thinking ngayon eh. Alam naman nila na magkakaroon ng gera kasi ako nga sa Facebook ko, as early as February, nagtatanong na ako, anong repatriation plan ng government? Kasi may warning signs na ng US na gigirahin nila ang Iran kapag hindi bumigay ang Iran. Anyway, okay. So that's one. No? Second is wide-ranging inflation that could reach double digits. Na-explain ko na yan sa inyo. No? Of between 15 and 25% from March until the end of the Middle East crisis. Okay? So anong tataas dyan? Gasolina, transport, electricity, pagkain, okay? Susunod yung weak peso. So hindi lalampas pa yan ng 60. Okay. So yung interest rates mo mataas, okay? At pwede tayo magkaroon ng rotating brownouts kasi pag nagkaubusan na ng langis, anong pang-generate mo ng kuryente? I think right now, majority of our power gens are oil-fired na. Konti yung meron tayong coal-fired, meron tayong hydro, meron solar, at saka may wind. Pero hindi ganun karami. It's not enough to power most of the country. Sunod, yung possible mass layoffs. Kasi tataas ang gastos ng mga kumpanya. Di ba? So, pag tumaas ang cost nila, lalo na yung mga manufacturing companies because they use a lot of crude oil sa kanilang makina. Okay. So, syempre, to cut costs, magle-layoff sila. Maraming mawawalan ng trabaho. And then you have heightened political instability. Syempre, pag gutom ang mga tao, syempre, aalma na yan. Next. So kaya sa akin, hindi political discussion to. This is an economic discussion. And it's always a very good grounding exercise para pag nag-discuss kayo, hindi lang sabihin nila, oh, political lang yan. Hindi. Pakita niyo yung mga numero. Okay. So ito yung pinaka-worry ko eh. Kasi, alam nyo, bata ang mga population, ang demographics natin, yung population natin, mostly mga bata. So, ang average age ng Pilipinas ay 27 years old. Okay. So, ibig sabihin, mga ano pa lang, bago pa lang pupasok sa employment. Ganyan. Pero kung walang trabaho, di ba? Anong papakain mo sa kanila? So, nung December, which is very alarming kasi December, December ba yan o January? January pala, umakyat ng 5.8% ang unemployment. Anong ibig sabihin yan? Almost 3 million Filipinos walang trabaho. Sa tingin nyo, tataas pa yan o bababa? Diba? Tataas yan eh. Kasi may magle-layoff nga eh. Kasi nga, nagka-cut cost yung mga kumpanya. Second, we have 800,000 to 900,000 graduates per year. Okay. Ngayon, kung walang investors, walang bagong trabaho. Tapos may layoff pa. So anong trabaho naghihintay sa kanila? Tapos baka yung ibang OFWs babalik pa dito. Maghahanap rin ng trabaho. So pwedeng umakyat yan up to 5 million, diba? This year. Pwede. I'm not saying it's gonna go there, pero may posibilidad na umakyat yan up to 5 million. So yan ang pinaka-concern ko. Kasi maraming magugutom na Pilipino. Next slide. So sabi ni Presidente, State of National Energy Emergency. Ano ibig sabihin yan?
supply may run out, di ba? Kasi nga, binagyan na raw niya sabi niya, dapat at least 30 days meron tayo. Tapos may special committee. And then, pinaintig niya yung price monitoring and controls. Sa tingin nyo, meron ngayon price monitoring at saka may price control? Wala, di ba? Yung ibang gasoline stations nga, nag-aakyat bago pa. Oh. Bago pa yung, dapat Tuesday sila mag-akyat. Yung iba, Sunday pa lang, Saturday pa lang nag-aakyat na. So walang monitoring talaga, walang control. Wala ring enforcement. No? Third ay, susunod is inventory monitoring. So yan, sabi niya, 30 days. Sana ma-maintain nila yan, no? Kasi kundi talaga magkakahirapan tayo. And then fuel subsidies for transport sector. Magkano yung subsidies nila? Ilan lang, di ba? Tatagal ba yun? Halimbawa, tumagal ang gera hanggang sabihin mo ng July o August, tatagal ba yung bibigay nilang ayuda? Okay. Greater interagency coordination. Di ba motherhood yan? Okay. Release of ayuda. Magkano yung ayuda ng AIDS? 5,000 per family? Gaano katagal tatagal yung 5,000? Diba? Tapos, this state of emergency, 1 year and tenor. Ang basa ko dyan, wala itong ngipin. Okay. Kasi, importante, may cushion ka eh. Kasi since wala tayong strategic oil reserve, talagang lagi mataas ang presyo ng gasolina. Okay. Kasi may scarcity. That's scarcity value eh. Ganun. Kalawa, wala tayong kakayanan para magbigay ng subsidy. Next slide. Ito, bakit? Okay. So, yung left chart, nakikita niyo yung deficit spending, no? So, ang deficit, ibig sabihin, mas malaki yung ginagastos kaysa sa kinikita. So hanggang ngayon, nakita nyo, after the lockdown, ang laki pa rin ng deficit ng national government. Okay. Malaki ang gastos nila. Saan napupunta yung gastos? Diba? Kasi wala talaga silang maipagmalaki ng infrastructure eh. Yung Bukana Bridge, hindi naman sa kanila yun. Diba? Meron sila footbridge. So, tingnan niyo yung utang. Yung sa kanan, yun yung debt to GDP. Kumbaga, pag mineasure mo yung laki ng utang compared sa yung gross domestic product, tingnan niyo naman after the lockdown, hindi talaga bumaba. At tataas pa yan kasi babagal nga yung GDP natin, di ba? So, kumbaga, yung denominator mo, liliit, pero yung debt, lumalaki. So, tataas pa yung chart na yan. Yung bars na yan. This year. Okay. So, kaya ba magbigay ng subsidy? Pag sinuspend nila yung energy, excise tax. Pag sinuspend nila, that's 150 to 180 billion pesos per year. Saan nila kukunin yun? Utang na naman sila. Pag umutang sila, sigurado ba tayong magagamit yan ng mga tao? So yun yung dyan eh. Diba? Yung governance is very bad. Kasi gumagastos sila pero hindi nararamdaman ng mga tao yung ginagastos. Next slide. So saan tayo pupunta? This year, the following years, okay, tataas ba, steady lang, o bababa yung economy? Okay, next slide please. Ito sabi ni Auntie Claire. Yung date is January 2016. Sabi niya, okay pa naman ang investment climate. Diba? Ganyan. January 2026 yan Next, pakiclick ulit yung isa. Yan. January 2026.
investor confidence went down, is down to just 0.9%. Galing sa Bangko Sentral yung data na yan. Okay, hindi yan inimbento. So kung makikita nyo, talagang pabagsak yung investor confidence, business confidence. Siyempre, nung lockdown, bumagsak siya. Pero umakyat ulit, di ba? Ngayon, 0.9. So parang wala rin. Wala talagang kumpiyansa. So, paano ka makaka-attract? So, maski pumunta si BBM sa US, maski matuyo yung laway niya doon, hindi pupunta yung investors dito. Wala silang kumpiyansa. Next slide. O, itong perception nila sa governance, di ba? So, ang score natin is only 32 out of 100. Baba ng Kasi, kung hanggang ngayon nga, matindi yung corruption, tapos walang accountability. Diba? Walang accountability. So, anong perception mo? Anong governance ang sinasabi mo? Wala ka pang napapakulong. Okay. Ang gusto nila ipakulong yung vice-presidente. Okay. Sige, pakulong nila. Pero dapat magpakulong sila ng mas malalaking isda. Diba? Kung talaga may kaso sila kay vice-presidente, dapat kasuhan din nila yung mas malalaking fish, kumbaga, isda. Next slide. Ito ang pinakamatindi at isa pang worry ko kasi hindi naman matatapos yung baha. Okay? Pag dumating ang rainy season, marami pa rin babahain. Pag tinignan nyo ngayon yung ibang bansa, yung Hawaii, yung Japan, bumabaha na ngayon sa kanila kasi matindi yung winter, so maraming snow. So ngayon natutunaw ang snow, nagiging ulap. Okay. So tumataas ang rain level. Pero wala ngang flood control eh. 'Di ba? Kumbaga puro salita. Okay, yung ibang flood control projects sira na. So ibig sabihin mas malaki ang devastation this year than last year. Next slide. So ito pa yung mga questions na hindi pa nasasagot, no? Pag-isipan niyo yung mga sagot dyan. Ano na nangyari dun sa 1.45 trillion insertions ng Congress and Senate over the last 3 years? 1.45 trillion pesos. Yung 60 billion na tinanggal sa PhilHealth, actually, hindi tinanggal, ninakaw. Sinoli na ba yun? Hindi pa rin. Meron ng Supreme Court ruling doon, ha? Yung sa PDIC, ninakaw din yun. Kasi kumbaga, bawal din silang maglabas ng pera dyan, eh. Kasi nga, for security yan ang mga bangko, di ba? Mas malaki pa sa PhilHealth yan, 107 billion. Yung Maharlika funds, ano na nangyari doon? Wala pa rin balita. Diba? So, who are truly accountable? So, nagsalita na yung mga Marines, ibang sundalo, ayaw pa rin nila maniwala. Sinisiraan yung mga nagsasabi ng katotohanan. Bakit wala pang nakukulong? At saka, will we still recover the stolen funds? Naibili na ng mga bahay, kotse. Next slide. Ito yung mga bigger questions. Can we still afford another 2 years of the BBM administration? No. Next question. Will massive corruption continue? Yes. Next question. Will BBM and his cohorts give up his power behind the presidency? Sa tingin nyo, will we have a fair election? Kaya bakit kayo maasa sa 2028? So, yun ang tanong ko sa akin, parang tanong ko yan, kaya pa ba natin the next 2 years at saka aasa ba tayo sa 2028 kung alam natin that he is not willing to step down? Bakit ayaw niya mag-step down? Kasi pwede siya makulong, di ba? Next. Can one woman overcome and repair the massive damage being done to our economy? So, hindi kaya ng isang tao lang yan. Kailangan yung mandate ni
kung sino man yung magiging presidente, ano. Okay. Siyempre, most likely right now, dahil nga mataas ang approval rating niya, is Vice President. Pero kaya ba niya? Okay. So, kailangan talaga tulungan natin siya. So, hindi magagaling sa isang tao lang yan. Magagaling yan sa buong bansa. So, with that, I'd like to end my presentation. Very well said. Thank you very much, Ma'am Cora. Oh, nagulat kayo. Kayo tinanong. Nakakatuwa, no? Actually, gusto kong bigyan ng diin ang papyaw, no? Actually, na-discuss niya lahat. Para lang maging eye-opener and also a reminder to all Filipinos o mga kababayan natin, no? Remember, kahit na may mag-isa na sa tingin natin, kayang manindigan, but we need to support. Yes. Kaya kapag may naninindigan po sa bayan natin, may pag-asa. At wag nating iasa lamang sa kanya. Yung pagpapakita niya ng puwersa ng paninindigan para sa bayan ay isa ng parang senyales para talagang tunay na mailatag sa atin yung malasakit na inaasam-asam ng mga Pilipino